Paano natin mahalin ang ating Diyos? Mark 12:30. Mark 12:30. Mark 12:30. Ayan. Okay. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ang iyong buong kaluluwa, at ang iyong buong kaisipan, at ang iyong buong kalakasan. Ito ang pangunahing kautusan. Okay. Mahalin mo ang iyong Panginoon, Diyos. Shall love the Lord thy God. At sabi niya, ito ang unang kautusan. Okay. Alam nyo, ang pagmamahal ay inutos sa atin ng Diyos. Okay. Pero itong klase ng pagmamahal, ay hindi naman ito yung kagaya ng pagkakaalam natin. Kagaya ng pagmamahal natin sa ating asawa. Okay. Pagmamahal natin sa ating mga anak. Pagmamahal sa bansa. Okay. Ito yung pinaka mataas na uri ng pag-ibig. Okay. Ito yung ito yung pag-ibig. Oh. Dati, may tuwas ko ba si Kuya? Patayin mo. Kuya? Patayin mo daw. Patayin mo daw si Kuya. Okay. Ngayon, dahil ito ay utos, dahil ito ay utos, kapag hindi mo minahal ng Diyos, ikaw ay nagkakasala. Tayo po'y nagkakasala kapag hindi tayo sumunod. Inutos sa atin na kailangan natin mahalin ang ating Diyos. Kaya nga, tingnan natin kung paano natin mahalin ang Diyos. Kasi po pwede naman natin sabihin, mahal kita. Kaya nga, tingnan ninyo, ang Diyos ay kumpleto ang kanyang description on how to love Him. Paano mo siya mahalin? Ang sabi niya dito, thou shalt love. Saan ito? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Okay. With all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Tignan natin, isa-isahin po natin ito. Pag sinabi niya, lahat ng mga ito, it is our best effort to love God. Kaya kung minahal ninyo ang inyong asawa, kagaya ng pagmamahal mo, na nais ng Diyos, ay sabi niya, with all your heart. Ibig sabihin, pag sinabing with all your heart, alam niyo mga kapatid, walang ibang mag-aangkin sa puso mo, kundi siya. He is to be number one. Okay. Kasama yan ang iyong emotion. Kasama ang iyong affection. Kaya nga, hindi mali ang feelings. Kapag nagmahal tayo sa Diyos, nagmahal tayo, kasama ang feelings. Amen? Subukan na po ninyo na in love. Sino nakasubok na in love?
Sinong nag-asawa sa inyo na hindi naman na-in love? Meron? Hindi. Na-in love kayo? Alam nyo, kapag hindi nakasali sa emosyon natin, tayo po ay nagsasuffer sa ating po married life. Kaya hindi ko maintindihan siguro kapag kayo po ay pinaasawa na wala sa inyong kalooban. Amen? Mabuti hindi na uso ngayon ang tinatawag na parental marriage. Amen? Yung bata pa lang, pinagkasundo na. Pag pinagkasundo mo, wala namang damdamin. Hindi magandang samahan. Amen? Kalahin mo, mahal. Hindi mo mahal, tapos hahalikan ka. Okay ba yun? Sipin nyo na si Jelson. Ano yung pinagkasundo kayo ng parents nyo? Okay lang ba sa'yo? Okay sa akin. Uwi na lang ako kasi nga. Yung bang mandidiri ka? Bakit? Yung bang walang kasamang damdamin. Kaya kapag minahal mo ang Diyos, sabi niya, buong puso, kasama ang iyong emosyon. Kapag minahal mo ang Diyos, yung buo, atensyon mo sa Kanya. Buong atensyon. Hey. In John chapter 16 verse 20, kasama ang emosyon po dito, John 16:20. Sabi niya dito, verily, verily, I say unto you, that you shall weep and lament. Iiyak, sabi niya, but the world shall rejoice, and you shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Patungkol po ito sa ating po mga feelings. Okay. Kaya na, we are made, tayo po'y ginawa na mayroong mga feeling of happiness, feeling ng sorrow. Lahat po tayo nakaranas po yan. Maging masaya, maging yan po, it is about the heart. Hey, tungkol po sa puso. Kaya pagmamahal natin sa Diyos, kasalin mo po ito. May kagalakan, kasiyahan. Kaya kung minsan, gusto natin mga feelings na gano'n. Yung feeling in love. Okay. Pag kayo po'y na in love, mga kapatid, kasama po yan yung emotion po. Kung sabi ko kanina, yung emotion ay hindi po mali. Ang ating pong pag-iyak, ang ating pong pagtawa, yan po ay signs that we are emotional beings. Nakita na kayo ng tao na walang epekto sa kanya, ang mga pangyayari sa kanya, mga palibot. Hindi siya naaapektuhan. Kapag merong nangyayari sa iba. Kaya tingnan ninyo, pag nag-attend kayo ng kasal, ini-invite pa kayo sa mga kasalan? Ine-expect natin, kapag nandun tayo sa kasalan, na ma-feel din natin yung emotion noong kinakasal. Kaya lalo mga kababaihan, hindi ko alam yung mga hinihintay nila, lalo na yung mga exchange vows. Tapos hinihintay na yung mga kikiligid. Bakit?
Ano ha? Sinire-relate to sa atin. Okay? Ngayon, ang ating pong Diyos, when we love God, kasali po yan. Ano? Apektado tayo. Ano? Sa ating emotion. Kaya when it comes to God, okay, wala namang epekto sa puso mo. What epekto na dyan puso tayo? Ibig sabihin, God is, malayo. Wala, hindi tayo apektado. Pag tayo po pumupunta sa funeral service, mga burol, lamay, burol, kung saan, ang nakaka-apekto sa atin, kung papaano yung feeling ng mga namatayan na nandun tayo. Lalo na kapag sila po ay magsalita. Ang ating asawa nung siya'y nabubuhay pa. Gano'n. Pag nagsabi mo doon, pag iiyak na, nadadala ka rin. Pero ba kayong gano'n? Mababaw ang inyong. Yeah. Oo. Mali ba yun? Mali. Hindi. Kasi may emosyon ka. Amen? Emosyon tayo. And when we love God, kasama ang emosyon. Amen? Kaya ang ating pong magmamahal sa ating Diyos, mga kapatid. Okay? Gamit natin ang ating pong puso. Amen? Okay? Kaya kapag ikaw ay nalayo sa Diyos, okay, dapat apektado ka. Kapag malapit ka sa Diyos, meron din ibang damdamin. Amen po ba? Na tayo, kapag wala kang feelings sa Diyos, may problema. Amen? Ano yung problema? Love. The love sa Diyos. Hello? Amen? Sabi niya, utos ito. Pag nagkakasala ka, dapat apektado ka. Kasi malayo ka sa Diyos pag nagkakasala. Amen? Brother, hindi mo malayo, apektado. Pero, nagbabackslide ka, pero okay lang. Walang nangyari. Mag-church ka. Wala man lang. Sino napunta na sa church?